kahilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sunog sa Makati kung saan siyam ang sugatan nagmula raw sa cellphone na sinaksak sa depektibong outlet. 2,700 pamilya gugunitain ng Semana Santa sa mga evacuation center. Ticketing office ng Batangas Port pinipilahan pa rin kahit gabi ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya. Mga oil company na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo pinagpapaliwanag ng Energy Department. Price hike, aalamin kung sumobra. Mga kainan at gimikan sa isla ng Boracay buhay na sa pagdami ng mga bakasyonista. Sa Baguio City naman, mga turista walang pagod sa pamamasyal. Ilang babaeng aktivista sa Ukraine, bakit kaya nagprotesta ng walang damit pang itaas? At paano nga ba pinaghahandaan ng mga gaganap na hudas ang kanilang papel sa senakulo? Cellphone na isinaksak sa depektibong outlet. Yan ang sinasabi dahilan ng sunog na tumupok sa may 700 bahay sa Laperal Compound sa Barangay Guadalupe Viejo sa Makati City. Aabot po sa 2,700 pamilya ang nawala ng tirahan habang 9 naman ang sugatan. Saksi si Marisol Abduraman. Nagngangalit na apoy at makapal na usok. Ito ang aming dinatan sa Laperal Compound sa Makati kaninang tanghali. Makiti naman daanan sa compound, kaya naman hirap ang mga bumbero na upulahin ang apoy. Pagkagat ng alas 12:35, kinailangan ng ilagay sa general alarm o pinakamataas na alarma ang sunog. Sa ganun ay masustain ang supply ng tubig. Ang mga kabahayan ay dikit-dikit at gawa sa light and highly combustible materials at saka yung mga gawad ng kuryente ay wala po sa ayos. Wala pang isang oras, naabo ang 700 bahay. Ayon si NDRRMC, 2,700 pamilya ang nawalan ng tirahan. 9 naman ang sugatan. At ang natukoy na dahilan sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, cellphone ay sinaksak sa depektibong outlet. Nag-spark na ito hanggang magkasunog na pinalala pa ng pagsabog mula sa mga tangke ng LPG. Pero hindi na ito ang una kundi ikalima ng sunog sa lugar. Ayon mismo sa Regional Director ng Bureau of Fire Protection ng NCR. 2 sa sunog sa Laperal nangyari noong 2008. Ang una, sanhi raw ng pagsabog ng tangke ng LPG. Wala pang 6 na buwan, nagkasunog ulit. Sa pagkakataong ito, dahil naman umano sa pinaglaroang gasera. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Galing ako sa National Headquarters namin sa Police Hotline. So on the way ako sa field, nakita ko from JP Rizal, malaking usok at sunog na mga bumbero sumusunod. So sinundan ko. Tapos yun, naabutan namin sa area ng Loyola Funeraria. Sa likod na yung mga shanties doon, nag-upisa ang sunog. Pagdating ko doon, naglalabasan na yung mga tao sa loob ng doon sa nasunugan at naghahakot sila ng kanilang mga gamit at natataranta lahat ng tao. Kasunod ko pa lang yung mga bumbero at that moment. At nung lumating na nga at nagkaroon na sila ng pagpapatay ng mga sunog at inakyat nila yung kanilang mga hose mula sa baba hanggang sa loob ng funeraria hanggang doon sa may area ng tulay at doon sa kabilang side. Ako si Youth Cooper Manuel G. De Los Santos ng Quezon City, ang inyong naging saksi. At kayo rin pwedeng maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin ipadala sa Yusko pangkuha sa inyong sarili habang ikinekwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Samantala sa evacuation center, gugunitain ng mga nasunugan ang Semana Santa. Sa kabila ng kanilang sinapit, nananalig pa rin sila sa poong may kapal para malagpasan ang kinakaharap na pagsubok. Dahil mula sa Makati, saksi si Rauna Crisostomo. Rauna. Igan sa kalsadang ito magpapalipas ng gabi ang mahigit 1,000 residenteng kabilang sa mga nasunugan sa Laperal Compound dito sa Makati. Di na
napaagang penitensya ng mga residenteng ito matapos muling masunog ang kanilang mga tirahan sa Laperal Compound. Ang tanging mapagsisilungan ng mga evacuee, ang mga tent na ito. Pero sa dami nila, ang ilan magtitiis na lang muna sa tabi ng kalsada, tulad ni Angel Gumahin na walang naisalba ni isang gamit. Wala na akong ibang mapuntahan. Babalik ako sa dati. Si Belia Dictahan hindi kinaligtaan ng Santo Niñong ito habang nagsasalba ng mga gamit. Sa 5 sunog sa Laperal Compound na kanya mismong napagdaanan, ang pananalig sa Diyos ang tanging gumabay raw sa kanila para muling makaahon. Parang swerte din. Kasi nakailang sunugan na kasi kami dyan. Parang sa paghanap buhay ko. Nagdadasal lang ako paano sa kumita. Bukod dito sa Amapola Street, halos kalahati ng mga nasunugan ng nasa covered court ng San Carlos Seminary. Ang ilan naman sa simbahan ng Nuestra Señora pansamantalang tumuloy. Dumarating na ngayon ang tulong para sa mga nasunugan, kabilang ang mga relief goods na dala ng GMA Kapuso Foundation. Siyempre kailangan ngayon immediate yung pagkain. Yan muna, and of course nandiyan naming health case may sakit o kaya may mga nasugatan, nandiyan naming health department. Sa ngayon, mula sa tinatayang 2,700 pamilyang nasunugan, nasa 1,600 pa lamang ang naililista ng social worker dito sa Makati. At live mula rito sa Makati, ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. Hindi tulad kanina maghapon, mas manipis na ang bilang ng mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal ngayong gabi. Sa kabila nito, nananatili pa ring mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. At live mula sa Araneta Center Bus Terminal, saksi si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, taliwas sa inaasahan, di pa rin gaanong dinadagsa ng mga biyahero itong Araneta Center Bus Terminal. Biro-biruan nga dito ng ilang mga dispatcher, driver at konduktor na mas marami pa rin ang masasakyan kesa mga sasakay. Dahil dito kahit ang mga bibiyahe na hindi pa nakakapagpabook, sigurado na may masasakyan kung ngayon pa lamang nagbabalak na pumunta sa Araneta Center Bus Terminal. Sa buong maghapon, Vicky, wala namang naging problema sa seguridad. Nanatiling tahimik at gwardyado ng mga pulis, maging ng sariling security personnel ang paligid ng Araneta Center Bus Terminal. Kung may nagkaroon man ng konti problema, yun ay ang pagtaasan ng mga blood pressure ng ilang mga biyahero dahil na rin sa tindi ng init na bagay na tinutugunan naman ng mga kagawad ng DOTC Action Center at ng Philippine National Red Cross. Vicky, sa kabila ng matumal na pagdating ng mga pasahero sa mga sandaling ito, umaasa naman ang pamunuan ng terminal na bukas magdadatingan na yung mga inaasahan nilang biyahero patungo sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa, bagay na matagal na raw nilang pinaghandaan. Mula dito sa Araneta Center Bus Terminal, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Sa Batangas Port, inabot na ng gabi sa pagbili ng tiket ang ilang biyahero ngayong Martes Santo. Live mula sa Batangas City, saksi si Joseph Moro. Joseph. Pero may mga pumipila pa rin dito sa Batangas para bumili ng kanilang mga tickets, pauwi ng kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Sa ticketing booth na ito, nasaksihan ko ang matyagang pagpila ng mga pabiyaheng Calapan, Mindoro para sa Semana Santa. Pero ang pinilahan nilang alas 9 ng gabing biyahe, wala pala. Kaya nagsipulasan sila para humanap ng ibang schedule sa ibang shipping line. Sa pila ko nakilala si Joel Hachero at Kati Kawilan na ginabi na sa paghahabol ng biyahe dahil hapon na raw nakaalis sa kanilang mga trabaho. Mabuti na lamang at may nagbukas sa alas 10 na biyahe sa isang shipping line. Hanap na lang bus ng iba, may 11 o. 11 na lang. Ba't gabi na kayo magbiyahe? Mas maganda bang magbiyahe ng gabi? Hindi, pasok pa kanina eh. Medyo girabi po kasi kami nung dating. Hinintay po kasi namin amo namin eh. 24 oras naman ang biyahe ng mga barko ng Roro na papunta sa Mindoro, pero kumpara sa Martes Santo noong isang taon, mas kaunti raw ang bilang ng mga pasahero. Mayado tuloy ang ilang kumpanya tulad ng Montenegro Lines na nagdagdag pa naman daw ng biyahe, Ojong ang Romblon at Calapan Oriental Mindoro. Isa siguro sa mga factor is may pasok pa ngayon sa trabaho kasi we anticipate na tomorrow pa yung pinaka-volume talaga. Din pangalawa siguro yung pagmahal ng cost ng transportation going here and papunta dun sa mga probinsya. Igan, bukas ay inaasang mas dami pa yung mga pasahero dahil huling araw na bago ang semanas, ang Holy Week at ang bakasyon sa Holy Week. Live mula rito sa Batangas, pero ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Paalala po mga kapuso, suspendido na ang number coding simula ngayong araw hanggang sa Biyernes Santo, maliban po sa Makati City. Sa daan naman papuntang norte, nananatiling maayos ang daloy ng trapiko. At live mula sa North Luzon Expressway, saksi si JP Soriano. JP. Vicky, nag-umpisa na magsiuwian sa kani-kaninang probinsya ang ating mga kababayang dumaraan dito sa North Luzon Expressway. Pero Vicky, sa mga oras na ito ay maayos pa naman ang lagay ng trapiko. Full force ang mag-anak ni Leslie Ramos ang abutan ko nag-stopover sa isang gas station dito sa NLEX ngayong gabi bago tumuloy sa Pangasinan para doon gunitain ang Semana Santa. Punong-puno ng gamit ng kanilang sasakyan gaya ng pagkain at pang-ihaw. Punta kami sa Manawag Church this Thursday. Tapos, kasama na rin yung bakasyon doon. Siyempre. Nang aming baybayin ng NLEX ngayong gabi, maluwag at maayos naman ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane gaya ng Balintawak at Dau exits. Pero sa southbound ng Bukawi exit, medyo may build up dahil may ilang saradong lanes. Wala rin namang major accident na nangyari ngayong gabi, maliban lang sa mga tulad ng van na ito na nasiraan daw ng makina kaya agad narespondehan ng NLEX Response Unit. Sa Class 1 vehicle na masisiraan, may libreng towing simula bukas hanggang Linggo. Maliban din po sa blow bag, dapat din po yung driver natin ay nasa maayos na kondisyon, yung sarili po ng mismong magmamaneho po ng sasakyan para iwas aksidente po. Vicky, sa mga oras ito, medyo humahaba na yung pila ng mga sasakyan dito sa may Balintawak Toll Plaza. Pero paglagpas po niyan, Vicky, ay muling aayos ang lagay ng trapiko. Samantala, paalala ng NLEX sa Webes, April 21 gagawin ng entry ramp galing Balintawak papasok ng NLEX. Kaya isasara po ito. Kaya naman doon tayo, ang mga motorista ay maaari pong dumaan doon sa access road. Katabi lang yan ng sinarang daan. Live mula dito sa NLEX, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.